Kaming mga Muslim, hindi namin deserve na maging mahirap. Alam nyo kung bakit? Kung tutuusin, kung gustuin namin mag-attire ng kumpletong talagang attire namin, napakamamahal po ng mga damit ng mga Muslim. Sa totoo lang. Kung pupunta ka sa Quiapo, makakabili ka, ng pinakamura doon ay 800. Yung pinakamahal, aabot ng 8,000, 5,000. Yung iba, pag maganda masyado yung tela, mas mahal pa dun sa mga sinabi ko. Doon sa Mindanao lalo na. Kaya naman, yung mga Muslim population dito sa Metro Manila, karamihan na lang ay hindi na nakakapagsuot ng proper Muslim attire. Kasi ukay-ukay lang po ang afford naming bilhin. So, sana masolusyonan ito ng mga bangsamoro, masolusyonan ito ng mga head sa BARM na sana ay magkaroon ng programa na lahat ng mga Muslima na gustong magsuot ng mga ganon ay magkaroon ng supply para wala na kaming rason, para wala ng rason yung mga tao, yung mga Muslim na hindi kami nakakapagsuot ng ganon kasi nga ay kulang kami sa budget. Nagsasabi lang po ako ng totoo. At dyan sa mga mayayamang mga hijabi, no? Alam nyo ang sinasabi ko at naiintindihan nyo ako. Sana ay makatulong tayo sa mga mahihirap na Muslim na gusto naman talagang mag-attire ng mga Muslim attire katulad ko. Ako, gustong gusto ko yan. Pangarap ko yan. Pero hindi ko kaya. Inaamin ko na mahirap ako at hindi ko kaya. Kasi yung mga gusto kong attire ay gusto ko yung proper, gusto ko yung kumpleto. So ang abaya dito sa Pilipinas, mga lods, mga bro, mga sis, alam nyo ba kung magkano ang abaya dito sa Pilipinas? Alam nyo, gusto kong magsuot ng proper Muslim attire. Pero yung mga gusto kong tela, yung mga gusto kong design, yung mga gusto kong damit, ay hindi ko ma-afford. Ayoko yung mga bestida na may mga body fit kasi hindi naman yun proper. Kung tutuusin lang, hindi yun proper in Islam. Kasi ang ipinag-utos talaga dito sa Quran ay magsuot ka ng maluluwag, wag yung mga body fit. So, kaya hindi ako mahilig magsuot ng hijab na lalong-lalo na kapag hindi naman bagay sa aking suot kasi nagmumukha tayong kahiya-hiya, hindi maganda tingnan. So, ang ginagawa ko ay sumasabay na lang ako sa uso ng karamihan na kahit nagke-claim ng Muslim ay hindi naman nag-hijab. Sa totoo lang yan talaga yung main reason ng mga kababaihang Muslim na hindi makapagsuot ng hijab dahil napakamahal ng mga hijab. Magkano ba ang pinakamurang hijab? Diba nasa 100 plus? O, yung mga tao nagtatrabaho halos pagkain nila hindi nila ma-afford. Paano sila bibili ng marami? Pwede naman siguro kahit mga 6 na piraso lang sa isang Muslima, kahit mga 3 panglakad, ganun, diba? Pero mahirap talagang i-afford kasi napaka-mahal ng mga Muslim attire. Kung ako ang bibigyan ng pagkakataon ng Allah na magkaroon ng kayamanan, magkaroon ng power, yan talaga ang unang-una kong bibigyan ng atensyon nung makapagbigay ako sa mga Muslima ng mga proper dress, ng mga proper attire ng Muslima. Kasi yan talaga yung pangarap ko. Ako ayoko magsuot, naka-t-shirt ako, naka-pajama ako, tapos magsuot ako ng ganito. Mas lalo akong nahihiya, sa totoo lang. Kasi hindi yun katanggap-tanggap. Hindi talaga katanggap-tanggap. Kasi ang talagang kailangan na magsuot ka ng ganito ay yung kahit sa Allah ay katanggap-tanggap ang iyong buong kasuotan. Hindi pwede yung nakapajama ka, naka-t-shirt ka, nakikita naman yung bakat ng bibingka mo, tapos naka-hijab ka ng ganito. Hindi yun maganda. Hindi yun. Huwag ka na lang mag-hijab. Kasi para saan na itatago mo yung buhok mo, samantalang yung bakat ng bibingka mo ay nandyan sa baba, lahat ng nadadaanan mo ay tumitingin sila. Kaya ako, kung alanganin ang aking damit, kapag alanganin ng suot ko, pag lumalabas ako, tapos nakikita kong napaka-alanganin ng suot ko, nakapantalon ako, tapos yung shirt ko ay hindi masyadong mataas. Alam mo kung ano ang ginagawa ko, yung hijab ko na dala-dala ko ay nilalagay ko na lang sa liig ko. Kasi parang napakabaduy tingnan. Napakabaduy tingnan yung magpa-proper hijab ka, tapos yung bakat mo ay nakikita. Harap man o likod ay nakikita yung bakat ng yung mga alam mo na yung mga bulkan mo, mga bibingka mo dyan, di ba? Kaya hindi natin masisisi na yung iba talaga ay hindi talaga nakakapagsuot dahil sa totoo lang ay mahirap po maging Muslim. Mahirap. Kaya nasasabi ko na ang mga Muslima ay hindi namin deserve na maging mahirap kami. Kasi alam nyo kung bakit?
dapat lahat ng gusto naming attire ay nabibili namin. Pero wala tayong magagawa. Napakamahal ng mga tela dito. Yung mga nabanggit sa Quran na mga tela, na mga makakapal, yung mga tela dito na binibenta sa Pilipinas ay napakamamahal. Plus, kung hindi ka pa makahanap ng iyong size sa mga tindahan, ay magpapagawa ka. So, magkano yung bayad mo doon sa tailor na babayaran mo, di ba? Napakamahal. So, yun ang sinasabi ko, na napakahirap maging isang Muslim na gusto nating maging totoo at perfect na Muslima. Kaya wag tayong magja-judge kung ano ang nakikita natin sa iba dahil hindi natin alam kung ano ang kanilang rason. Ako, ang unang-una kong rason, katulad nito, ako ay naghihijab. Kumakati ang buo kong katawan at namamantal lahat yan. Tapos pag mainit na masyado, yung liig ko ay sobrang kati talaga, as in. Kasi napaka-allergy ko sa aking pawis, no? Allergy ako sa aking pawis. Pangalawa, ay isa rin ako sa Muslima na gustong magsuot ng hijab pero hindi ko afford. Oo, meron ako mga ganun pero hindi ganun karami. So, kailangan ko pa ng mas marami para araw-araw ko siyang magagawa. Para kahit tag-ulan, ay meron akong napagbibihisan araw-araw. Kahit sa bahay dapat, kung nakikita ka ng ibang lalaki, ay dapat talaga yun na gagawin mo. Pero hindi natin afford kasi kulang tayo sa budget. That's true.